Update po tayo sa lagay ng bagyong Wilma. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Morning po, Ma'am Connie. Yes, sir. Saang direksyon na po ang tatahakin ng bagyong Wilma sa mga susunod na oras? Sa mga susunod na oras po, tatahakin itong si bagyong Wilma ang general direction na westward. So ibig sabihin, maaari nitong tumbukin itong Eastern Samar or Dinagat Islands mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Afterwards, pagsapit ng Sabado hanggang Linggo ng tanghali, ito po ibabagtasin ng buong Visayas at sa hapon nasa may Sulusi na at pagsapit ng madaling araw ng Monday ay nasa may Northern Palawan. Saan sa mga lugar po posibleng magpaulan ng bagyong Wilma? Kasi ang sinasabi, parang parehong direksyon na naman ito ni bagyong Tino. Normal ba ho na parating nakatuon yung mga bagyong namuo ngayon? Tama po yung observation nila, Ma'am Connie, no? Kapag panahon kasi ng November and December, mas mababa yung mga tinatahak po na track ng ating mga bagyo dahil nga po malakas yung high pressure dito sa may Asia at ito nga po yung pagtulak din ng hanging amihan. So generally nagla-landfall po ang mga ito, no? At yung ating assessment naman, yung mga magkakaroon ng mga pag-ulan in the next 24 hours, itong Bicol region and Eastern Visayas, pinakamalalakas po ang mga pag-ulan dyan, posibleng 100 to 200 millimeters or posible yung mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. And then other areas pa kagaya ng Central Visayas, Negros Island region, Western Visayas, simula po bukas hanggang sa Sunday malalakas din ang mga pag-ulan. Maging dito rin po sa malaking bahagi ng Kabikulan pa rin. I see. At gaano ho karaming ulan yung posibleng ibuhos nitong bagyong Wilma sa mga maapektuhang lugar? Nakikita natin kasi itong si bagyong Wilma, mas marami siyang dadaling ulan as compared sa hangin. Yung 100 to 200 millimeters po na dami ng ulan, equivalent po yan sa hanggang 200 liters per square meter sa loob po ng isang araw. So magkukos po talaga ito ng mga malawakang pagbaha, hindi lang doon sa mga typical po ng mga binabahang low-lying areas. Yung pag-apaw din ng ating mga kailugan doon, mataas ang chance at mataas din po ang chance ng mga pagguho ng lupa. And given nga na nagkaroon ng mga pag-ulan dahil sa mga nagdaang bagyo, medyo saturated pa rin yung lupa at mataas nga yung prone pa rin po sa mga pagbaha. At dito po sa Metro Manila, ano ho ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? For Metro Manila, we're not seeing naman po na directly maapektuhan ito tayo nitong si bagyong Wilma, maging yung mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon, yung shear line o yung banggaan po ng malamig na amihan at mainit na hangin galing sa silangan, ito po yung magkukos ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga nearby areas pagsapit po ng Sunday and Monday, generally mga light to moderate rains. At ito na ho ba ang huling bagyo natin sa taong ito? Sana ho, yes. Sana po talaga, Ma'am Connie. We're expecting kasi pagsapit po ng December 1 or 2. So hindi pa rin natin i-rule out na magkakaroon tayo ng pangalawang bagyo for December, but at least mga 5 to 6 days after nitong si bagyong Wilma, wala namang tayo nakikita panibago. Maraming salamat po sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.